May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan. Hambalusin lang po natin itong mga pulpol na mga senador na ito na nagtatakip po sa mga katarantaduhan at kabalbalan ni Sara Duterte. Naku talaga itong mga senador na ito. Nakakapanginig po ng laman at buto. Ito yung mga tambaluslos na mga walang konsensyang mga senador, walang pakialam sa bayan. Ito mga ano pa naman sana to, no? Yung sinasabing mga senator judges, kung sakasakali po na maitransmit ng House of Representatives ang impeachment complaint kay Sara Duterte sa Senado. Pero ngayon pa lang po, may mga abogado de pulpul na po itong si Sara Duterte sa pamamagitan nitong mga timawa, mga hudas na mga senador na ito. Masabi ko mga hudas sa bayan, walang pakialam sa mga pagnanakaw, palibasa mga magnanakaw din. Ayan di ba may kasabihan, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw, pero itong mga senador na to mukhang ang magnanakaw ay tagapagtanggol din ng kanyang kapwa magnanakaw. Di ba? Nasa iisang sindikato ito, mga kabunyog, mga kababayan. At hambalusin natin itong mga tambalustay na ito, itong mga tambaloslos na mga senador na ito, no, na nagsasabing ayaw nilang ituloy ang impeachment ni Sara Duterte dahil sa kanilang mga mabababaw at mga walang kwentang dahilan. Pero ang dahilan lang naman ay gustong protektahan itong si Sara Duterte sapagkat itong mga politikong ito ay naghahangad pa rin ng boto ng mga Dutards. Ganyan yan politiko kasi. So wala itong pakialam sa tinatawag na accountability o yung tinatawag nating pananagutan, mga kabunyog, mga kababayan. Kung sila ay walang pakialam sa pananagutan, alang-alang po sa pagprotekta sa interes ng bayan, pues hindi tayo mangingiming bulat-lating ang mga maskara ng mga pulpol na senador na ito at mangampanya tayo na nako, mga kababayan, ito ang mga senador. Bukod sa mga senador na kaalyado ni Duterte, ito pa ang mga senador na akala mo matitino, alam naman natin hindi matino. Pero protektor pala ng magnanakaw, protektor ng tambalustay, protektor ng abusado, di ba? Hindi sila protektor na bayan, kundi protektor ng kapwa nila politiko. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party. Ayan, Ito mga nagbigay na ng reaksyon. Itong si Miguel Zubiri. Trapo ito. Itong si Dengoy Estrada. Ayan, mahilig man Dengoy ito, no? Itong si Nancy Binay. Nako, Nancy Binay, Hindi ko akalain na pati si Nancy Binay, ano? At itong si JB Ejercito, na kapatid ni Jenggoy Dingoy. Nako. Ano ba itong nangyayari? Ngayon, ano ang sabi ni Zubiri tungkol po dito sa impeachment ni Sara Inday Lustay? Kasi alam nyo, bago pala ito, yung presidente ng Senado, si Chis Escudero, pinagsabihan niya na ang kanyang mga kapwa senador, huwag kayong magkokomento tungkol sa impeachment. Kasi kayo ay magiging senator judges Kung sakali man na idiretso ng House of Representatives ang impeachment complaint labang kay Sara Duterte. Ibig sabihin,
maaprubahan yan sa House of Representatives, and eventually, mapunta sa Senado, at ito nga mga senador ay tatayong senator judges, mga hukom na maghuhusga sa impeachment case po ni Sara Duterte. Ang problema, makakati ang dila ng mga senador na ito para sumipsip sa mga Duterte, hindi mapigil ang mga dila na mga walang silbi sa bayan, nagkomento agad at sinasabi nilang hindi sila pabor sa impeachment. Ano klaseng senador ngayon to? Nasasabing ito ang judge. Meron na agad silang bias sa kanilang desisyon. Kumbaga talagang winawalang yapo ang institusyon. Hindi man lang nagpigil ang mga dila nito para lang makahimod puwet sa mga Duterte. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. O Saldivar, mga lahi din yan. Sir, ng magnanakaw, kaya kinakampihan ang kapwa. O, inunahan mo ako, kabunyog Saldivar, no? Victor C., ang kakapal ng mukha ng mga yan. O, di ba? Monica Similia Santero, good evening, Sir Kulex. Watching in Quezon City, kabunyog Monica. Dansky Espares, manglimos ka na lang, yan ang star, sabi ni Donsky Espares. Hindi ako nanlilimos ng star. Ako ay namboboljak ng mga tambalustay at ng mga tatanga-tanga na kagaya mo, Donsky Espares. Ninanakawan na ang bayan, kumakampi ka pa sa magnanakaw. So, hindi ako nanlilimos ng stars. Ako ay nagbibigay ng stars sa mga tatanga-tangang utak ng mga Dutards na nagpapaloko pa rin. Kasama na tong mga pulpul na mga senador na nagpoprotekta sa magnanakaw. Ang bunyog ay kalaban ng magnanakaw. Hindi kami magsasawang sabihing magnanakaw ang mga Duterte, abusado, mamamatay tao. Kaya ngayon dapat i-impeach si Sara Duterte. May mga sip-sip na senador. Senador hindi ng bayan, kundi senador ng magnanakaw na pamilya Duterte. Di ba? Sir Jimmy De Vera, good evening, Sekjen Kulex Soliman. Bakit hindi tayo, sabi ko sa inyo, hindi ako magtitipid ng salita. Kung kailangang batikusin natin. At may tutulong nyo mga kabunyog, i-share natin ang ating vlog para malaman ng maraming Pilipino ang katotohanan ng mga senador na ito ay hindi naglilingkod sa bayan, kundi naglilingkod sa mga Duterte. O, di ba, Sir Jimmy De Vera? O, i-share po natin itong ating vlog, no? I-share natin ito. O, Vic Ortiz. Yan ang sabi ni Vic Ortiz, no? O, Ricky Pareha Navarro. Banat Kabunyog. Salamat, Ricky Pareha Navarro. At, mukhang mapapaaga ang ating rally nito, Titignan natin sa Bunyog. Talagang hindi tayo papayag, pero wag na, tignan natin muna ang gagawin ng House of Representatives. Kasi kung itatransmit ito ng House, kung may 105 to 110 congressman or more, basta one-third po ng member ng House of Representatives ay i-endorso itong impeachment complaint, yan po'y mapupunta sa Senado. Sa ayaw at sa gusto ng mga senador, obligasyon nila yan. Para magkaroon ng impeachment trial, obligasyon yan ng mga senador. Sa ayaw at sa gusto nila. Ngayon, bakit po natin sinasabi na obligasyon nila yan? Wala silang magagawa kapag yan po ay tinransmit ng House of Representatives. Di ba? Di ba? Dang yan. Vic Ortiz, okay. Sino pa ba dito? Victor C. Teka lang. Basahin ko po, Port Glaban, batikusin mo ang kurakot na congressman. Lahat binabatikos ko, hindi lang congressman. Bakit? Meron ba tayong pinalulusot sa Bunyog? Wala. Hindi naman natin pinalalampas sa mga magnanakaw kahit congressman, kahit mayor. Pero ang topic natin dito yung impeachment ni Sara Duterte, Kayo lang naman yung hindi makabati ko sa mga Duterte, kahit abusado na ang Bunyog naman lahat binabatikos. Di ba Christopher Chu? Cole ka ba?
COA ka ba? COA at Ombudsman na nagsasabi. Anong nagsasabing COA at Ombudsman ang nagsasabi? Susa Alamano, Kabunyog, tama ka talaga. Basta ako at ang buong angkan ko kay Sara Duterte, patakbuhin mo ulit si Trillanes. Pagka-senador, lampaso pa rin yan. Pati si De Lima, sabi ni Jesuswa Alamano, di ilang paso mo kung gusto mo. Anong pakialam namin sa politika? Katotohanan ng pinag-uusapan dito. Kundi ka ungas. Ang nagnakaw si Sara Duterte. Peke ang resibo. Bakit hindi nyo yan maisip, mga Dutards? Bakit kinakampihan nyo magnanakaw? Anyway, ito po ang sabi ni Subiri, kundi ba naman talaga mag-iinit ang bungo natin. Sabi ni Miguel Subiri, marami daw problema. Kaya ang sabi niya, divisive daw to at ayaw nila ng gulo. Kaya dapat daw ceasefire muna. Totoo yan. Sang-ayon tayo dyan, Subiri. Pulpul ka. Totoong maraming problema ang bayan. Pero ano ang problema? Di pag nanakaw, kung meron pressing problem, immediate problem, ang bayan, yan ay kahirapan. At bakit naghihirap ang bayan? Sa dami ng mga magnanakaw sa gobyerno. Di ko ang premise mo ay maraming problema ang bayan. Precisely ito ang sosolusyonan. Itong pagnanakaw. No less than the Vice President ay magnanakaw. Manloloko, namemeki ng resibo. Di the more na dapat nyong tugunan ang problema. Sinasabi niyong problema, ito, ugat lang yan Lahat lang yan ay epekto. Pero ang ugat, yung mga abusadong politikong kagaya ni Sara Duterte. Sabi mo, divisive. Talagang divisive. Talagang mahati. Bakit? May mabuti, may masama. Hindi talagang mahati tayo. Hindi kagaya nyo. Gusto nyo nagkakaisa? Gusto nyo hindi mahati ang bayan? Tatanggapin nyo ang magnanakaw? Kayo yun, kasi wala kayong pakialam sa bayan. Diba? Yan din ang katwiran ni Jinggoy Denggoy divisive daw. Mahati daw ang bayan. Mano naman kung mahati? Kung ang mawawala naman ay mga magnanakaw, di okay nga yun. Hindi natin kailangan ng pagkakaisa na kasama natin sa gobyerno magnanakaw. Abusado, yan nga yun dapat mawala. So kung talagang divisive ito, yes it is. Pero para sa kabutihan niya ng bayan, kasi ang nahahati, nahihiwalay yung mga magnanakaw sa mga matatapat. At kung may mahati, dapat kasama na kayo sa mawawala Let it be na mag-divide tayo. Dahil hindi naman talaga pwedeng magsama ang mabuti at masama. Sige nga mga Dutards. Pwede bang magsama ang matapat at magnanakaw? Pwede bang magsama ang nagsasabi ng totoo at sinungaling? Hindi naman pwedeng magsama yan Ever since the world began. Di ba? Kahit si Judas, nagbikte, hindi niya kinaya yung turo ni Kristo So, ibig sabihin, hindi problema kung divisiveness Dahil hindi naman tayo nagkakaisa para pagnakawan tayo ng mga magnanakaw na politiko. Magkaisa tayo sa pagmamahal sa bayan. At ito nga yung mag-unite sa atin. Itong pagmamahal natin sa bayan, yung pagtatakwil natin sa mga peste ng bayan. Di ba, Subiri? Dinggoy, Jenggoy, ganun din lang. Sabi niya i-distract daw sila sa mga pressing issue. Paano kayo i-distract? Kayo ang distraction Pressing issue. Ano ba pressing issue? Di ba? Kahirapan? Di ba graft and corruption? These are the pressing issues. Kung ito ang pressing issue na dapat nating solusyonan, the more na dapat nyong i-impeach si Sara Duterte. Kaya lang, magnanakaw ka din Jinggoy Estrada Magnanakaw din yan si Jinggoy Estrada Nakakalusot lang dahil nabubutasan nila ang batas. Magnanakaw yan ng Napoles scam. Bakit? Makakapagnakaw ba si Napoles nang walang kasabwat ng mga senador na magnanakaw? O ng mga congressman? Sige nga. Mga Dutards, bakit si Napoles lang nakakulong?
Ang dami mga congressman at mga senador ang kasabwat. Ngayon, laya na lahat. Paano nangyari yon? Di binubutasan ng mga mandarambungang batas, isa na sa magnanakaw na yan, si Jinggoy Estrada. Kaya hindi tayo nagtataka, wala silang pakialam sa tinatawag na accountability. Para sa kanila, normal na yata yung ginagawa ni Sara Duterte kasi ginagawa din nila. Di ba? Kung may pressing issue, kung may issue na dapat tugunan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pangungurakot, yan po ang kanser ng lipunan ng ating gobyerno. Kaya sasabihin nilang, maraming problema na dapat tugunan. Ito nga ang problema eh. Di ba, Noli Honor Ang? Goser Culex, number 87. Rizalina Piel. Ano pa, asahan mo kay Junggoy? Tuta ni Digonyo yan. Di ba? Tuta rin ng demonyo. Ni Digonyo, ni demonyo. Di ba? Anong masasabi nyo dito? Napaka-obvious. Obligasyon ng mga senador na protekta ng bayan, pero wala. Itong si Nancy Binay. Hindi daw nakakatulong. Ikaw ang hindi nakakatulong. Lumayas ka na dyan. Papalitan pa to nung kapatid niyang pati sila nag-aaway-away sa politika. Yung mga Binay. Wala rin pinagkaiba to sa mga trapo. Kayo nga mga magkakapatid, sa sobrang katakawan nyo sa kapangyarihan, yung mga Binay na yan, silang magkakapatid, nagsasaksakan palibasa, pare-parehong mga ganit sa kapangyarihan. Yung Makati, tignan nyo. Magkaaway si Abby Better Binay daw. Tsaka yung Junjun Binay na may kaso ng katiwalian. Yung pinakamahal na building na parking lot naman dyan sa Makati. Pati yung si Binay, yung tatay niya may kaso din po yan. Anong aasahan mo kay Nancy? Sabi ni Nancy Binay, hindi daw nakakatulong. Ikaw ang hindi nakakatulong. Umalis na kayo dyan. Mga kababayan ko, tignan nyo Anong hindi nakakatulong ang impeachment? Nakakatulong nga yan Kasi pag nawala ang magnanakaw, di nakatulong sa bayan, wala nang magnanakaw. Hindi nga lang sana impeachment lahat ng magnanakaw, makasuhan na, makulong na Kung pwede, lamunin na ng lupa Diba? Kung pwede lang. Tamaan na lahat ng kidlat yung mga kawatan na yan. Kaya naman tayo naghihirap Kaya sobrang naghihirap ang bayan. Dahil sa totoo lang, ang yumayaman sa Pilipinas, mga abusadong negosyanteng, kasabwat ng mga abusadong politiko. Yan ang katotohanan. Kaya sobrang hirap na ng Pilipinas. Sinisip-sip ng mga politikong ito ang yaman. Kaya sasabihin mo, Nancy Binay, na hindi makakatulong ang impeachment. Ikaw ang hindi makakatulong. Sipin mo, ayaw niyong tanggalin ng magnanakaw. Magnanakaw din ang pamilya mo. Gani din kayo sa kapangyarihan Sa totoo lang, tignan niyo yung mga senador na yan. Di ba? Ito namang si JBRC to. The good one daw. Hindi ka pa naman pala the good one. Pul-pul ka rin JB ka. Move forward na daw. Paano daw maka-move forward? Para daw sa international community. May nalalaman ka pang international community. Move forward? Paano mag-move forward? Nagnakaw nga si Sara Duterte. Wala silang sense of accountability Walang sense of justice. Kung yung nagnakaw ng isang lata ng sardinas nakukulong, yung nagnakaw sa grocery nakukulong, bakit hindi nyo kayang tanggalin sa pwesto itong nagnakaw ng daang-daang milyong piso na siyang vice president pa? Anong kinatatakot nyo? JBRC to. Pulpul ka. Kagaya, bagay, anak din kayo ng magnanakaw Anak kayo ni Erap na magnanakaw na plunderer. Pinardon lang ni Gloria Arroyo na isa ring magnanakaw na nakalusot naman sa ilalim ng administrasyon ni Duterte na isa ring magnanakaw. Nakita nyo na? Di ba JBRC to? Hindi ka naman the good one Pulpuluan ka din. Parehas din kayo ng kapatid mong si Jinggoy Estrada. Hindi kayo nakokonsensya sa ginawa ni Sara Duterte Obligasyon nyo sa bayan yan Na tumindig kayo sa tama, tindigan nyo, protektahan nyo yung bayan. Questionin nyo kung bakit peke ang resibo.
Wala silang pakialam, wala silang sense of accountability. Wala sa bokabularyo nila yung sinasabing pananagutan. Normal sa kanila ang magnakaw, normal sa kanila ang mangurakot, normal sa mga, so hindi sila na nahambal man lang o tumatayo ang kanilang balahibo, normal ito sa kanila. At tingin ko ilang senador pa kaya ito, syempre sila Bongo, sila Bato, sila Robin Padilla. Wala, nakakalungkot po ang bayang Pilipinas, mga kabunyog. Harap-harapang ninanakaw pero nagsasabuatan ang mga politiko. Diba? Nakakalungkot ito. Tayo kasi, ang ating gusto nating mawala si Sara Duterte, hindi naman dahil sa politika, para kampihan si Marcos o si Romualdez, hindi po eh. Tungkol ito sa katotohanan at katarungan. May batas eh. Pero binaboy ang batas. Ang mga resibo ni Sara Duterte, ginawang katatawanan lang eh. Tinatarantado ang bayan, di ba? Yung mga resibo niyang Mary Grace Piatos, yung Chippy McDonald, di ba? Chippy na, McDonald pa. Ano pa ba? Mga Ferdinand Tempura, Ferdinand Tempura o Fernando Tempura. Meron pa Nova Owishi, ano yun? Ginagawa pong laruan ang bayan, ang pera ng bayan, ginagawang laruan, di ba? Tapos ganito ang maririnig mo sa mga senador. Sana po, ibasura na natin itong mga senador na to. Nakakalungkot po dahil ang bigat ng grounds ng ginawa ni Sara Duterte, no? Hindi naman po basta-basta ang ginawa ni Sara Duterte. Napakatindi po. May mga pagbabanta pa ng pagpatay ng tao, di ba? Kaya ano po tayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang sabi ko nga, wag natin palampasin itong mga pulpul na senador na ito. Halika na, halika na, bunyong pabilis ka na. Halika na, halika na, bunyong pabilis ka na. At tayo, mga kabunyog, talagang nakahanda tayong kumilos, mag-rally, magprotesta. Hintayin natin ang galaw ng Kongreso. Talagang magpoprotesta tayo. Kung hindi aaksyonan ang impeachment ni Sara Duterte, nakahanda ang bunyog. Buong puwersa po ng bunyog at ng mga naniniwala pa sa pagpoprotekta sa ating inang bayan, yung naniniwala sa ating prinsipyo, naniniwala na dapat pinapangalagaan natin ang bayan, ang pera ng bayan. Sama-sama po tayo. Nakahandang kumilos ang bunyog. At ang date nga niyan, January 15. Titignan natin ang gagawin ng Kongreso, ng House of Representatives, kung itatransmit nila ang impeachment complaint sa Senado. Kasi pag yan po ay nakapasa naman sa House of Representatives, kahit itong mga pulpul na senador na ito, wala itong magagawa kung hindi dinggin yan. Ma-expose sila eh. Bakit po? Kapag pinatawag na mga ebidensya, isa pa pasampina na yung mga dokumento, tignan lang natin ang pagmumukha nito mga senador na ito. Ibig sabihin, kahit sila, madadamay po sa galit ng taong bayan. Dahil para sa kanila, baliwala lang ang 500 million. Baliwala lang ang 125 million na nilustay sa loob lang ng 11 days. Baliwala sa kanila yan. Baliwala sa kanila yung ginagawang pagnanakaw ng daang-daang milyon piso. Isipin nyo yan. Ganito ka nakakasuka mga senador na to. Na inasahan sana natin kahit papano may pagtingin sa bayan. Pero wala. Subiri, Jinggoy, Binay, si JB, marami pa to. Siyempre sila Bongo, sila Bato, sila Robin Hood Padilla. Wala silang pakialam talaga sa bayan, mga kabunyog. Pero ang isang tao, nagnakaw lang ng isang lata ng sardinas, kulong yan. Dyan sa Napoles scam, ang nakulong yung mga staff nila. Ganyan po talaga ang gobyerno natin, mga kabunyog, no? Ang ating justice system, Orlanti Sabay, Manuel Toribio, kailangan na mag-rally. Ang tao, ipakitang galit ang tao. Tayo po talaga galit. Kaya bakit tayo galit agad? Barayin natin ito mga kapulpula ng mga senador. Huwag natin papalampasin, mga kabunyog. Laban kung laban tayo, mga kabunyog, Kaya nakahanda ang bunyog, lalabas tayo. Kahit magrarally tayo sa harap po ng
House of Representative kung hindi sila action. And this time, pwedeng sa harap ng Senado. Pwedeng sa EDSA. Hindi tayo, ang bunyog, sanay tayo talagang hindi lang sa social media lumalaban. Ang bunyog ay ipinanganak sa laban ng bayan. Magmamarcha tayo sa kalsada, hindi tayo natatakot. Mananawagan ang bunyog, lalabas po tayo. Ipapakita natin ang galit ng taong bayan. Yung totoong rally, yung totoong protesta, walang bayad. Hindi tayo bayad. Yung totoo na pupunta ang tao doon kasi galit sa magnanakaw. Pupunta tayo doon para ipaglaban ang katotohanan. Pupunta tayo doon sa rally kasi mahal natin ang bayan. Hindi kailangan ng bayad-bayad dyan. Meron lang tayong konting mainom dyan at konting makakain. Kahit tinapay yan o puto, walang problema sa atin yan. Kasi mahal natin ang bayan. At magboboses tayo. Hindi tayo natatakot sa mga Duterte. Hindi tayo natatakot sa mga magnanakaw na politiko. Hindi tayo takot. Galit tayo. Galit tayo mga kabunyog. At hindi tayo aatras sa laban. Ang bunyog ay ipinanganak sa laban ng bayan. Hindi tayo takot, hindi tayo atras. Talagang mananawagan po tayo. Pag tinatarantado tayo ng garapalan, tatarantaduhin din natin sila. Mumurahin din natin sila ng harap-harapan. Babastusin natin sila ng harap-harapan. Kung hindi nila nirerespeto ang ating inang bayan, hindi nila nirerespeto tayong mga Pilipino, yung ating pondo, yung pera ng bayan, lalapastanganin lang ni Sara Duterte at itong mga senador na ito ang magsisilbing protektor ng magnanakaw. Pwes! Talagang babastusin natin sila, hindi natin sila igagalang. Lalabanan natin ang masama, laban kung laban to. Kaya kung sinasabi nilang divisive, yes, talagang divided tayo. Dahil hindi pwedeng magsama ang masama at mabuti. Dahil hindi natin matatanggap ang mga magnanakaw, ang mga pagnanakaw. Hindi tayo dyan. Talagang tayo tubig at langis tayo. Kontrapelo talaga. Talagang away kung away, 'di ba? Laban kung laban talaga dahil hindi pwede ang mga style na mga unity moving forward. Walang moving on, walang move forward kung walang katarungan. Kakalimutan na lang? Pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Para maka-move forward na sinasabi ni JBRC to, kakalimutan, bababayaan ang ginawa ni Sara Duterte, panggagago sa bayan. Hindi pwede 'yon. Pababayaan ang ginagawa ni Rodrigo Duterte na ginawa niyang pagpatay? Pwede ba 'yon na move forward na lang? Hindi May katarungan, may paniningil, may batas. Mga hudas na mga senador. Kaya bakit nagkakagulo ang bayan? May magnanakaw, may abusado, kaya nagkakagulo. Kung sumusunod kayo sa batas, wala sanang gulo. So ang gulo hindi naman nanggagaling sa atin, sa mga abusado. Dahil sila ang lumalabag sa batas, lumalabag sa katarungan. Diba? Kaya hindi pwede ang move forward. Tapos walang katarungan, pababayaan na lang. Hindi yun pwede. Kung magkakaroon tayo ng kapayapaang batay sa katarungan, managot ang dapat managot. Yan ang tunay na kapayapaan kapag may katarungan sa lipunan. Napapatupad ang batas, hindi lang sa maliliit, kundi kahit sa mga makapangyarihan. Diba? Tarantado tong mga senador na ito. Hindi basic yan talagang lalo tayo magkakagulo kung kinakampihan nyo ang mga magnanakaw. Talagang lalong maghihimagsik sa galit ang taong bayan. Talagang lalong magre-revolusyon ang ating damdamin. Diba? Dahil nakikita natin ang sagad-sagarang pambababoy sa batas. Binababoy nyo mga Pilipino. Habang ang mga Pilipino halos mamalimos ng tulong sa mga magnanakaw na politiko, mga abusado, para tayong pulubi. Kahit konting gamot, hihingin natin, pipila ka. Pag may na-ospital kang nanay mo, tatay mo, anak mo na-ospital, hihingi kang tulong sa politiko,
pipila ka, ire-refer ka, kukuha ka ng maraming cheche-burechin dokumento para kang pulubi na nanlilimo sa mga hudas na yan. Samantalang kung laspagin, lustayin nila ang pera ng bayan, gano'n na lang. Di ba totoo yan, mga kababayan ko? Habang buhay ba tayong pulubi sa sarili nating bansa? Tayo ang kapangyarihan demokrasya to eh. Bakit sila? Magsasabwatan kayong mga senador kayo? Pwes, di ba dapat ipakita ng taong bayan? Ang taong bayan pa rin ang makapangyarihan. Kaya tayo sa bunyog, tayo ang makapangyarihan. Alisin natin sa pwesto itong mga drobong ito. Wala akong galang kila Subiri. Hindi ko ginagalang yung magnanakaw na Jinggoy na yan. Yang Nancy Binay na yan. Yang JB na yan. Yang mga Cayetano, Villar na yan. Yang Robin Padilla, Bongo, Bato na yan. Tolentino, Lito Lapid. Wala tayong galang sa mga yan. Mga hudas yan eh. Bakit natin igagalang ang mga hudas na ito? Kung pwede lang magmura, di ba? Kaya lang mapaplug down tayo ng YouTube tsaka Facebook pag minura natin eh. Siguro kung ako, mumurahin ko to ng harap-harapan eh. Di ba? Bakit? Hindi man masamang magalit eh. Kung ang galit natin ay para sa mga demonyo at hudas. Nagsasamantala sila. Wala tayo ni katiting na respeto sa mga hudas na ito. Diba? Dito kay Subiri, Jinggoy, Nancy Binay, Ejercito, Cayetano, Villar, yang sila ay Marcos na yan, Bongo, Bato, ay mga Senador Pulpol, Robin Padilla, Lito Lapid, mga Gatchalian, halo-halong pang-aabuso na eh. Halo-halo na. Kaya gito ang nangyayari sa bansa natin. Mga kabunyog, wag nating irespeto ito. Sana makarating to sa lahat ng mga Pilipino. Lagi tayong pulubi sa ating sariling gobyerno. Habang sila nagsasabwatan sa pang-aabuso sa bayan, sabwa-sabwatan. 24 senador, sabwa-sabwatan kayo. Di ba? Buti, may Risa Hontiveros pa dyan kahit papano. Kung wala na si Hontiveros dyan, di papano na. Kahit yung mga Grace po na yan, mga tahimik naman. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Wala eh. Pagdating sa para sa atin, wala naman tayong kakampi. Dahil itong mga ito, minsan magkaaway, pagka okay na naman sila, di ba? May mga kaso, nakakalusot. Di ba? Kahit sangkot-sangkot na sa Pogo, sangkot sa Napoles scam. Wala eh. Si Villar, sangkot sa mga kung ano-anong nakakalungkot po ang ating bayan talaga, no? Jacqueline Kasawat, Sir Kulek Soliman, isama mo si Rebilla. Ay, isa rin yan. Ano rin yan eh, magnanakaw din yan eh. O naman, kasama yung Rebilla na yan. Yung Gloria Arroyo, ang dami po, nakalaban ng bayan. Marites Cuales Hernal, Kobayashi, EDSA Circle Quezon City, revolusyon na tayo, sabi ni Marites. Tayo naman mapayapa ang ating pagkilos. Mapayapa. Pero hindi ibig sabihin mapayapa, hindi matapang. Mapayapa ang ating pagkilos, pero matapang, mabagsik. Ibig sabihin talagang pinaparamdam natin sa ating boses na tayo'y galit sa mga magnanakaw na yan at mangangampanya ang bunyog. Hindi lamang para sa ating party list, kundi sabihin natin, huwag niyong iboto ang mga magnanakaw, mga kapwa ko Pilipino. Kundi habang buhay tayong pulubi, habang buhay tayong pinaglalaruan ng mga politikong basura na recycle. Paulit-ulit, Binay, Cayetano, Duterte, Villar, Estrada, paulit-ulit lang basura. Ngayon, si Sara Duterte, anong ginawa niya? Lantaran ng ginawang panluloko pag nanakaw, pambabalasubas, pambabastos, and yet, may mga kakamping senador. Kasi ayaw daw ng senador ng division, divisive daw. Talaga namang maghahati-hati tayo dahil masama. Laban sa mabuti. Basic
Oh, ninakaw ang pera ng bayan. Okay lang ba yon? Hindi pwede. Hindi okay yun. Talagang gulo yan. Mga tarantado kayo. Gulo talaga to kung gulo. Tarantado kayo eh. Tinatarantado nyo yung bayan. Alam ka namang hindi kami papalag sa inyo. Mga hudas na tarantado kayo, mga magnanakaw kayo. Oh, hindi kami papayag sa mga move on, move forward na yan. Mga kaletyahan yan, walang move forward. Managot ang dapat managot. Bago tayo sumulong, pairalin natin ang katarungan. Justice. Kung anong batas, pairalin. Oh, walang move forward ng walang pananagutan. Managot muna kayo dyan. Magnanakaw kang Sara Duterte ka. Magnanakaw kang Jinggoy Estrada ka. Rebilla ka. Magnanakaw ka. Tatay mo Jinggoy, tatay mo JB, magnanakaw kayo. Nancy Binay, magnanakaw kayong pamilya kayo. Mga ano rin kayo, Cayetano, Rebilla, mga magnanakaw kayo. Gloria Arroyo, magnanakaw kayo. Oh, tapos kayo pa rin nandiyan sa posisyon. Di ba? Diretso yan. Oh, mga matatakaw sa kapangyarihan. Minsan bati sila, mag-aaway, bati na naman, away bati. Oh, sila rin. Magising na tayo mga kababayan. Magising na tayo mga kababayan. Panahon na ng bagong politika, mga kabunyog. Magpalakas tayo sa ground. Mag-volunteer kayo na maging bunyog coordinator. Para man lang kahit papano may boses tayo sa Kongreso. And who knows? Sa dako pa ron, pag lumakas ang bunyog, di makakalaban tayo sa politika. Wala man tayong pera. Wala man tayong makinarya ng mga trapong magnanakaw na yan. Basta may mga Pilipinong naniniwala sa kabutihan, laban tayo dyan. Lalaban tayo. Marami pang Pilipinong matitino. Ang kailangan lang natin, talagang bulat-latin natin ang konsensya ng bawat isa. Hindi tayo atras dyan. Sinasabi ko na, kahit ako, mumurahin ko yung mga sa rally. Kahit sa harap po, PI talaga. Pag mumurahin natin, wag magalit tayo. Hindi pwede ang ginagawa ng mga senador na to. Magalit tayo mga kabunyog. Kahit yung mga congressman na yan, pag naduwag yan, murahin natin yan. Mga tarantado kayo ha. Murahin natin, wag natin igalang. Sa atin ang gobyerno eh. Kung lantaran tayong binababoy, binabastos tayo. Wag tayong pumayag mga kababayan. Ilaban natin ang bayan. Kaya tayo galit kasi mahal natin ang bayan. Yun lamang po ang dahilan natin. Mahal natin ang bayan. Kahit ikamamatay natin yan, wala tayong takot. Laban kung laban ito. Ha? Yung magnanakaw na pamilyang Duterte na yan, salot po yan. Yan ay salot na dapat mawala sa ating bayan. Di ba? O Arthur Abiog Johnson, kaya nararapat lang na huwag iboto ang mga recycle candidate. Di ba? Good job, Kulex. Berdol Johnson, salamat po ha. Oh, bakit tayo dyan, mangingiping magsalita? Wag na. Hindi na po pwede rito bait-bait. Diretso o diretso. Kung ulol sila, ululin natin. Hindi tayo papayag na inuulol ang bayan, di ba? Kaya pag nagrarally, pag magrally po talaga, promise ko, magmumura ko, ipi-PI ko yung mga yan. Murahin natin. Mula ulo hanggang paa nila. Kung po pwede, hanggang balahibo nila, murahin natin. Dahil kawawa na po ang bayan. Magalit tayo talaga, magalit tayo. Hindi lamang sana batikos, galit, dapat galit. Pero yung galit natin, dahil mahal natin ang bayan. Galit tayo sa masama. Galit tayo sa sinungaling. Galit tayo sa magnanakaw. Galit tayo sa manloloko. Galit tayo sa mga sindikatong nagsasabwatan. Para pagsamantalahan, re-rape na naman ang bayan. Diba? Ganyan yan. Kaya nakakapanginig ng laban itong sila Subiri, Jinggoy, si Nancy Binay, JB. Diba? Anong klase kayo ng mga senador kayo? Diba? Bertil Yestre, mabuhay ka, Sir Kulex, Soliman. Totoong makabayan, ang daming Pilipinong makabayan at mga politiko pero hindi honest sa bansa at mamamayan. Salamat ha, mga kabunyog ha. Talagang ang bunyog tayo, laban tayo sa kasinungalingan at kasamaan. O Angel de la Guardia,
Soliman ba talaga apelyido mo? Hayden, napakabobo mo kasi. Sino bang Soliman yan, ha? Oh, Katipunero AR, may bunyog ba sa TV Albay? Yes po. Katipunero AR, may bunyog tayo dyan sa TV Albay, ha? Mabuhay mga kabunyog dyan sa Albay. Nga, i-message nyo po ako, i-add ko kayo sa bunyog Albay, no? Ramon Lekin, ha? Kabunyog natin dyan sa Caloocan. Sir Kulex, lahat ng mag-elect ngayon, bulgar kung sino para hindi na iboto. Basta trapo, wag nyo nang iboto. Mag-asawang governor, mag-asawang congressman, magkapatid, mag-ama. Pagka ganyan trapo-trapo na matagal na sa politika, alam yung dynasty na, basura agad. Matik, basura, di ba? Pag may mga sangkot sa katiwalian, may mga record ng korupsyon, basura agad. Madami pa namang kandidatong matino Di ba? Ganun lang. Sana lahat ng kakamping sumama sa rally. Yes, Manuel Toribio. Wala na ditong kulay-kulay. Basta mahalin natin ang bayan. Hindi naman para kay Aquino, kay ganito. Walang politiko. Pagmamahal sa bayan ang sinasabi natin mga kabunyog. Basta mahal natin ang bayan at alam nating ito yung tama. Sumama tayo sa rally. Kasi yan ang mabuti, yan ang tama di ba? Regardless kung ano pang makadilaw, makapink, makapula, berde, asul, hindi na kailangan. Ang kailangan dito, yung pagmamahal sa bayan. Diyan tayo nagkakaisa, mga kabunyog, ha? Kaya welcome ang lahat ng mga Pilipino nagmamahal sa bayan. Mananawagan tayo ng rally talaga, ha? Sumama kayo, manawagan kayo, mga kabunyog. Mga kababayan, suportahan nyo, mag-ambag kayo, pambili ng tubig, pambili ng pagkain. Basta meron lang tayo konting mainom dyan. Kung kaya nyo maglakad, okay lang. Kung walang pamasahe, kung meron, salamat. Di ba? Ang mahalaga, mahal mong bayan. Yun na yan. Yan na yan. Sinasagad nila tayo Sagad-sagad na. Sinasagad nila tayo, mga kababayan ko. Ha? Talagang tinatarantado nila ang bayan. Kaya panahon ng ilaban talaga natin ang bayan. Sa kalsada man, sa eleksyon man, lumaban tayo. Ang bunyog, hindi lang social media. Ako, Kulex Soliman. Ako yung laman ng rally. Ako yung laman ng protesta. Bakit? Mahal ko ang bayan. Hindi ako natatakot dyan sa mga pulis harang-harang na yan. Wala naman tayong ginagawang masama. Di naman tayo lumalabag sa batas. Galit tayo sa abusado. Mahal natin ang bayan. Kaya tayo nagrarally sa kalsada Hindi tayo natatakot. Ay, alam nyo. Tayo sa bunyog ilang rally na, ilang protesta na. Sapagkat sa bawat pagsigaw natin, ang sinisigaw natin, kabutihan ng bayan Panahon na mga kababayan ko, di ba? Talagang pumunta tayo dyan sa rally ng bunyog. Magsama-sama tayo dyan. Tama na yan, sobra na sila dyan. Kung magiging EDSA People Power, mas maganda. Hindi ako nananawagan ng EDSA People Power, pero kung dadating tayo sa punto na yan, why not? Wala na uwian siguro kung talagang dumami na tayo ng dumami. Sapagkat bastusan na to. Pag hindi na-impeach si Sara Duterte, bastusan na to. Wala na palang batas-batas pagka ganyan wala ng batas-batas at ang batas ay para lang sa mga mahirap na madaling huliin, ikulong. At kayo na mga nagnanakaw ng daan-daang bilyon dyan, nagkakampihan sila. Magalit na tayo. Diba mga kabunyog, mga kababayan, laban kung laban na. Talagang ganun. Hindi tayo natatakot. Hindi naman tayo lumalabag sa batas. Ang sinasabi lang natin dito, galit tayo. Diba? Diba mga kabunyog, mga kababayan, Lito Bacaro sa Senado, maraming magaling magpatawa. Mga Kengkoy, Rizalina Piel. Ano pa asahan mo kay Jinggoy? Mern Gomez, talaga nag-ahari ang mga satanas na mga magnanakaw, tuloy ang Bojack, Sir Kulex, Labit. Laban lang tayo, kabunyog Mir Gomez. Sabi ko nga sa inyo, sa rally, mumurahin ko yung mga yan. Mura, PI talaga. Malutong. Sana i-cover ng media. Kayo din mga media, sana i-cover nyo. Talagang galit tayo. Pagka ginawa nila yan na parang baliwala lang sa mga senador, o sa mga congressman ang ginawa na Sara Duterte, hindi tayo papayag. Talagang laban kung laban to. Ibang klase ito, mga kabunyog. Laban ito. Walang atrasan. Hindi tayo natatakot.
talagang mananawagan po tayo ng pagkilos sa harap ng Kongreso o ng Senado man o kung po pwede sa EDSA. At sigurado naman tayo, maraming mga Pilipinong pupunta dyan. O, i-share natin itong ating vlog. Obligasyon na natin sa bayan, i-share natin ito. Iparating natin ang panawagan ng Bunyog. Ipanawagan natin ito, ang panawagan ng Bunyog. Ilaban natin ang bayan. Sama-sama tayo, kapit-bisig tayo. Magmarcha tayo, sumigaw tayo. Murahin natin sila. Bakit? Tayo ang kapangyarihan eh. Maraming inuuto ang mga magnanakaw na yan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So yan po ang aking vlog dito. Talagang batikusin natin ng sagad-sagad itong mga magnanakaw na ito, no? Mga kabunyog. Halika na, bunyog party list ka na. Bunyog party list. Ang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog party list. Halika na, bunyog party list ka na. Sabi ni Kabunyog Edwin S. Mantawid, impeach Sara now. Utod Andre Nato, lumuha ka ng bato. Baka ikaw ang lumuha ng bato, bobo. Habang pinahihirapan ng bayan, isa kang Pilipinong ungas. Paano luluha? Talagang lumuluha ang mga Pilipino. Ninanakaw ang daang-daang milyon. Peking resibo, baliwala lang sa inyo. Maka Duterte pa rin kayo. Anong klase kayong Pilipino? Tignan nyo ang ospital, ang mga eskwelahan, ang mga nanghihingi ng tulong. Wala kayong awa sa kapwa nyo Pilipino. Kaya tayo sa Bunyog, nadulungkot ako pag may mga Pilipinong tatanga-tanga. Hindi ko alam. Bakit hindi nyo magawang mahalin ng bayan? Yan lang. Buksan nyo konsensya nyo. Bakit pinakain kayo ni Sara Duterte? Naambagan ba kayo sa ninakaw niya? Hindi naman kayo kilala ng mga Duterte. Mga ungas lang kayong tagasunod nila. Pero anong tingin sa inyo ng mga yan? Wala lang. Walang pakialam sa inyo. Yung mga dynasty na yan, wala namang pakialam sa atin yan eh. Yung mga politiko na mga dynasty na yan, wala yan. Kung meron man yung ginawa, mga pabalat bunga. Bakit ganito tayo kahirap? Kung matitino ang politiko sa Pilipinas, di ba? Ibig sabihin, bulok ang mga politiko na yan. Kaya tayo naghihirap. Anong ebidensya ko? Naghihirap tayo. O di ba mga Dutards, mahirap ang Pilipinas? Bakit nyo kinakampihan? Naambunan ba kayo ni Sara Duterte? Kitang-kita na nga ang panggagago, mga peking resibo, mga hindi may paliwanag na daang-daang milyon. Ewan ko kung bakit kayo na mga Pilipino ay naniniwala dyan. Ewan ko. Nagtataka ako bakit hindi nyo kayang mahalin ng bayan. Bakit hindi nyo kayang mahalin ng bayan? Ba't nyo minamahal si Duterte? Ba't kayo nagmamahal ng politiko? Bayan ang mahalin natin, yung kabutihan ng ating kapwa Pilipino. Sa bawat sentimong ninanakaw nila, ilan ang naghihirap? Ilan ang, di ba? Kailangan natin matinong edukasyon, ospital, mga pagawaan, industriya, nasaan ang ating oportunidad? Wala. Sinipsip lahat nila ang oportunidad na para sa Pilipino. Kaya nga payaman ng payaman si Villar. Padami ng padami ang senador nila. Kaya yung mga politiko, una, yung tatay lang, naging yung asawa na, yung anak na. Bakit? Itanong nyo yan, mga Dutards, sa utak nyo. Bakit ang mga politiko, pamilya na ang pagpasok sa politika? Di kayo nagtataka? O nagtatanga-tangahan kayo mga Dutards? Di kayo nagtataka? Bakit tatay, nanay, kapatid, kuya, lahat na, pati aso na yata, inilagay na. Kasi, negosyo na ang politika. Hindi nyo pa ba yan maintindihan? Diba? Simple. Kaya talagang nakakasulasok po, no? Kung itong impeachment ni Sara Duterte ay babaliwalain na mga congressman at na mga senador, itong mga pulpul na senador na to, itong si Subiri, si Jinggoy, si Nancy Binay, si JB Ejercito, hindi daw makakatulong, divisive daw, wala silang pakialam sa pagnanakaw ni Sara Duterte. So at yung mga senador na yan, sila Amy Marcos, diba, Bong Revilla,
So, yan po mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ihanda natin ang ating sarili sa laban. Talagang kikilos tayo. Ang bunyog ay mananawagan ng rally. Malalaman nyo lang po yan. Ha? Lalaban po tayo. Lalaban tayo. Hindi tayo papayag. Magboboses tayo. Itutuloy natin ang laban, mga kabunyog. So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.